Ang sitaw o string beans ay isa sa pinakamatandang gulay na itinatanim sa buong mundo. Ito rin ay isa sa pinaka-popular na gulay dito sa Pilipinas. Isa lamang ang sitaw sa 130 varieties ng green beans. Mababa ang calorie nito at good source ng vitamins, minerals at antioxidants. Ano-ano nga ba ang benepisyo ng sitaw para sa ating kalusugan? Ang ilan sa mga ito ay number 1, pang-boost ng immunity. Ang sitaw ay nagtataglay ng vitamin C, vitamin A, potassium at iron. Nakakatulong ang mga nutrients na ito sa pagsuporta sa ating overall health at well-being. Dahil sa high vitamin C content nito, ang sitaw ay nakakatulong upang lumakas ang immune system. Nang sa gayon ay hindi ka kapitan agad ng mga karaniwang sakit, tulad ng sipon at trangkaso. Mayaman din sa antioxidants ang sitaw, na nagbibigay proteksyon sa ating katawan laban sa pinsalang dulot ng free radicals. Ang sitaw ay may good source din ng carotenoids at flavonoids na nagtataglay ng iba't ibang antioxidants. Number 2, pinopromote ang healthy digestion at weight loss. In general, ang beans tulad ng sitaw ay nagtataglay ng insoluble at soluble fiber. Ang insoluble fiber na taglay nito ay dumadaan sa digestive system. Pinopromote nito ang healthy digestive tract sa pamamagitan ng pagpapanatili ng normal bowel movement at pag-prevent ng constipation. Ito rin ay nakakatulong upang maiwasan ang mga digestive cancer at malunasan ang symptoms ng irritable bowel syndrome. Maliban sa high fiber content, mababa rin ang calories ng sitaw. Kaya naman magandang isama sa weight loss o weight maintenance diets ang sitaw, dahil pinopromote nito ang feeling of fullness o pagkabusog nang hindi kumakain ng sobrang calories. Number 3, pinopromote ang heart health. Mayroong flavonoids ang sitaw na nagtataglay ng basic antioxidants tulad ng catechin, epicatechin, camphorol at quercetin na nagpapababa ng severe strokes. Nakakatulong ang flavonoids upang bumaba ang risk ng mga cardiovascular disease sa pamamagitan ng pagkontrol ng cholesterol levels at pagpapaganda ng blood circulation. Ang flavonoids ay may anti-inflammatory properties din na nakakatulong upang maiwasan ang blood clot sa mga ugat at arteries. In addition, ang high amounts na soluble fiber ng sitaw ay nakakatulong upang mapababa ang levels ng cholesterol at triglyceride. May vitamin B12 din ang sitaw na nakakatulong upang mapababa ang plasma homocysteine levels. Kapag mataas ang levels ng homocysteine, tumataas ang risk ng heart disease. In short, pinopromote ng sitaw ang healthy heart. Number 4, pinopromote ang eye health. Ang sitaw ay mayaman din sa beta-carotene na nagko-convert sa vitamin A, isang mahalagang nutrient para mapanatili ang good vision. Ang carotenoids na matatagpuan sa sitaw ay maaaring makatulong upang maiwasan ang macular degeneration. Nagtataglay ito ng lutein at zeaxanthin, mga mahalagang antioxidants na matatagpuan sa mata at nakakatulong upang maiwasan ang stress sa inner eyes. Ayon sa pag-aaral, ang lutein at zeaxanthin ay nagpiprevent ng age macular degeneration at cataracts. Therefore, mainam na isama sa iyong diet ang sitaw para mapanatiling healthy at maayos ang kondisyon ng mga mata. Number 5, pinapanatili ang bone strength. Mayaman din sa vitamin K, calcium at magnesium ang sitaw. Ang mga ito ay mahalaga upang mapanatiling matibay ang mga buto at ngipin. Pinapababa rin nito ang risk ng bone deterioration at osteoporosis. Ayon sa pag-aaral, ang kakulangan sa vitamin A at vitamin K ay nagdudulot ng mahinang mga buto at nagre-resulta sa bone loss. However, ang sitaw ay may taglay na phytate. Ito ay isang substance na matatagpuan sa mga beans na maaaring pumigil sa absorption ng ilang nutrients tulad ng calcium. In short, ang mga phytates ay tinuturing na anti-nutrients. Gayunpaman, maaaring mabawasan ang phytate content ng sitaw sa pamamagitan ng pagbabad nito sa tubig ilang oras bago ito iluto sa fresh water. Number 6, panglunas sa inflammation. Ang sitaw ay may anti-inflammatory properties na maaaring magbigay lunas mula sa mga kondisyon na related sa inflammation,
kagaya ng asthma o arthritis. Although kino-consider ng mga anti-nutrients, ang lectins at phytates na matatagpuan sa sitaw ay maaaring makatulong sa inflammation. Ang lectins ay proteins na nagbibigkis sa carbohydrates. Base sa pananaliksik, ina-activate ng lectins ang inflammatory response. Ang phytates o phytic acid naman ay stored form ng phosphorus na matatagpuan sa mga plant seeds. Ayon sa animal at cell studies, ang phytates ay mayroong potent antioxidation at anti-inflammatory action. Number 7. Pangkontrol ng diabetes. Dahil mababa ang glycemic index ng sitaw, ang regular na pagkonsumo nito ay maaaring makatulong sa pag-regulate ng blood sugar levels. Mababa ang starch at balance ng complex carbohydrates at protein ng sitaw. Sinisiguro nito na mabagal at steady ang source ng glucose sa katawan. So, ang sitaw ay ideal isama sa diabetes diet. Number 8. Nagbibigay proteksyon laban sa cancer. Ang sitaw ay may high amount ng chlorophyll, isang uri ng antioxidant na nagbibigay ng green color sa mga halaman. Ang chlorophyll ay nakakatulong upang tumibay ang kalusugan. Pinipigilan nito ang carcinogenic effects ng heterocyclic amines na matatagpuan sa mga karneng inihaw sa mataas na temperatura. Mayaman din sa fiber at bioactive compounds ang sitaw na maaaring makatulong upang bumaba ang risk ng breast at colorectal cancer. Ito ay may carbs na hindi natutunaw at na-ferment ng gut bacteria na siyang nagdudulot ng anti-inflammatory actions. Maliban sa low glycemic index ang sitaw, ito rin ay nagtataglay ng compounds na may anti-carcinogenic properties, kagaya ng isoflavones, gamma-tocopherol, phytosterols at saponins. Mataas din ang chlorophyll content ng sitaw na nakakatulong upang maiwasan ang cancer. Number 9. Pinopromote ang fertility at pregnancy. Ayon sa Harvard Medical School, ang pagkonsumo ng iron mula sa mga halaman ay mainam sa mga kababaihan dahil pinopromote nito ang fertility. Maganda ring pagsabayin ang iron at vitamin C-rich foods upang mapabuti ang iron absorption. Buti na lang mayaman sa vitamin C at iron ang sitaw. Ito rin ay may taglay na folic acid na mahalaga habang nagbubuntis. Ang folic acid ay mahalaga upang maprotektahan ang fetus sa loob ng sinapupunan. Nakakatulong din ang folate sa tamang development ng fetus at maprotektahan ito laban sa neural tube defects. Kaya nakakabuti ang sitaw sa mga nagdadalang tao. Number 10. Nakakatulong sa depression. Ang sitaw ay nagtataglay ng folate na maaaring makatulong sa depression. Ang pagkonsumo ng sapat na folate ay mainam upang maiwasan ang sobrang homocysteine sa katawan na siyang pumipigil sa dugo at iba pang nutrients na makarating sa brain. Pinipigilan nito ang production ng feel-good hormones tulad ng dopamine, serotonin at norepinephrine na kumokontrol sa mood, sleep at appetite. Mayaman din sa vitamins at minerals ang sitaw na nagpo-promote ng mental health. Therefore, makakatulong ang sitaw upang manatiling good mood. Gayunpaman, mayroon ding possible side effects ang pagkonsumo ng sitaw tulad ng number 1, digestive problem. Ang sitaw ay nagtataglay ng complex carbohydrates na oligosaccharides na maaaring magdulot ng gas at bloating sa ilang tao. Nagtataglay din ng proteins na lectins ang mga green beans tulad ng sitaw. Ang lectins ay nagdudulot ng digestive problems kagaya ng pagduduwal, pagsusuka, bloating at diarrhea. Bagamat hindi karaniwan, ang labis na pagkonsumo ng hilaw o undercooked na sitaw ay posibleng magdulot ng diarrhea dahil sa taglay nitong high fiber. Kaya naman, pinapayuhan na lutuing mabuti ang sitaw at huwag kumain ng sobra upang maiwasan ang digestive problems. Number 2, allergy. Although bihira lang mangyari, may ilang tao na maaaring makaranas ng allergic reaction sa pagkonsumo ng sitaw. Dahil nga ang sitaw ay nagtataglay ng lectins at phytates, mga natural compounds na tinatawag ding anti-nutrients na nagbibigay proteksyon sa halaman mula sa mga impeksyon. However, pinipigilan ng mga ito ang absorption ng ilang nutrients tulad ng calcium,
iron, zinc at magnesium. Nagdudulot din ang lectins at phytates ng allergic reactions tulad ng pangangati, pamamaga ng labi o lalamunan at hirap huminga. Number 3. Kidney stones. Ang sitaw ay may moderately high oxalate content. Ang oxalates ay nagko-contribute sa formation ng kidney stones sa madaling kapitan ng mga individual. Therefore, inirecommend na kainin in moderation ang sitaw, lalo na sa mga taong may history ng kidney stones o high risk magkaroon nito. Number 4. Pesticide residues. Kagaya ng ibang mga prutas at gulay, ang sitaw na commercially grown ay maaaring may taglay na pesticide residues. So pinapayuhan na hugasang mabuti ang sitaw bago ito lutuin at kainin. Maaari ding ma-minimize ang exposure sa pesticides kung gagamit ng organic na sitaw. Number 5. Drug interaction. Isa pang possible side effects ng sitaw ay drug interaction. Dahil sa taglay nitong high vitamin K, ang labis na pagkonsumo ng sitaw ay posibleng magdulot ng blood clots at makasagabal sa epekto ng mga taong may blood thinning medications. Kaya mainam na kumonsulta sa doktor bago kumain ng sitaw kung isa ka sa mga ito. Ano ang recommended daily intake ng sitaw? On the other hand, napakaganda ng sitaw para sa ating katawan. Ang isang cup nito ay nagtataglay ng humigit kumulang 25% ng recommended daily intake ng vitamin C. Ito rin ay may 15% ng recommended daily intake ng vitamin A at 33% ng folate. Kaya naman kapaki-pakinabang ang sitaw sa ating overall health. However, pinapayuhan na maging maingat sa pagkonsumo ng sitaw ang mga taong prone sa kidney stones at may iniinom na blood thinning medications. Ikaw, anong paborito mong recipe sa sitaw?